Maligayang pagdating sa Pinoy Quick Movie Recaps at ngayon ay i-recap natin ang pelikula tungkol kay Mariette, na sa isang supermarket ay napahiya ng kailangan niyang isauli ang mga pinamili dahil kulang ang pera niya. Lumala pa ang araw niya nang matalsikan siya ng maruming tubig mula sa isang kotse. Nagsorry si JM, ang nagmamaneho, at nag-alok na magbayad, pero galit na umalis si Mariette. Sa bahay, binasa ni Dante, ang asawa ni Mariette, ang isang bank notice tungkol sa hindi pa nababayarang utang at sinisi siya dahil hindi siya pinaalalahanan. Humingi siya ng paumanhin at nangakong hahanapan ng solusyon. Nais tumulong ni Mariette ngunit pinaalala ni Dante ang kanilang kasunduan, siya ang maghahanap ng pera habang si Merite ang bahala sa kanyang mga pangangailangan. Nagtanggal ng tapal o pang itaas at naghahangad ng anytime kahit nag-aalala si Mariette sa kanilang utang. Samantala, si JM ay nag-aalmusal kasama ang kanyang hindi masayang pamilya. Galit ang asawa niyang si Girlie dahil sa kulang na oras na binibigay ni JM sa kanila. Pagod sa pagpapaliwanag, umalis si JM. Si Dante, isang propesor sa universidad na nagtuturo ng Mandarin, ay may estudyanteng si Mariette. Kinaiinggitan ni Arlene, ang kaibigan ni Mariette, dahil sa matalino at gwapo niyang asawa. Nang tanungin ni Arlene ang tungkol sa kanilang relasyon, sinabi ni Mariette na mas mahalaga ang pera kaysa kaligayahan. Sinabi ni Arlene na matatagalan bago yumaman, pero naniniwala si Mariette na darating ang kanyang prinsipe. Naimbitahan si Dante na maging tagasalin para sa isang negosyanteng inchik sa bangko, ngunit hindi makakarating dahil sa conflict sa schedule. Hiniling niya kay Mariette na siya ang pumalit. Nagkataon na ang bangkong iyon ang mismong may hawak ng kanilang utang. Binanggit ni Dante na kung matutulungan ni Mariette na magawa ang deal sa kliyenteng inchik, maaaring bumuti ang kanilang sitwasyon. Sa kanilang pagkikita sa chairman ng bangko, nadiskubre ni Mariette na si JM pala iyon, ang lalaking nakaalitan niya dati. Bagaman ipinakita ni JM ang pagkasuklom sa kanya, pinatunayan ng kanyang assistant ang kakayahan ni Mariette. Humingi ng paumanhin si Mariette pero binaliwala ito ni JM at sinabihan siyang gampanan ang kanyang trabaho. Dinala ni JM ang kanilang kliyenteng inchik sa kasino, at kahit nagdadalawang isip, nanalo ng malaki si Mariette sa payo ni JM. Ikinwento ni JM kung paano siya iniligtas ng roleta mula sa pagkakautang at binalaan si Mariette na huwag nang tumaya pa. Hindi pinansin ni Mariette ang babala at nawala ang lahat ng napanalunan, ngunit natuwa ang kliyenteng inchik. Nagyaya si JM na mag-bowling at nagturo ng matyaga kay Mariette. Sabi ng kanyang assistant na tiyak na magiging matagumpay ang kanilang plano dahil nahuhulog na ang loob ni Mariette kay JM. Inimbitahan ni JM si Mariette na mag-dinner at nauwi sa may sensinang usapan ang kanilang gabing iyon. Nabanggit ni Mariette ang kanilang utang ngunit iniba ni JM ang usapan at nagpakita ng personal na interes. Inimbitahan siya ni JM sa kanyang kwarto, bagay na ikinadismaya ni Mariette. Humingi ng tawad si JM, inamin ang kanyang kakulangan sa paglalamang, ngunit ipinahayag ang kanyang tunay na nararamdaman at nag-alok ng tulong sa kanilang utang kapalit ng kanyang kooperasyon. Tumanggi si Mariette sa alok ni JM at umalis. Sinabi niya kay JM ang tungkol sa pagkapanalo niya ng 7,000 pesos sa roleta ngunit tinanggihan ito, na ikinagalit ni Dante. Sa galit, sinabi ni Mariette na sana'y tinanggap na lang niya ang alok ni JM na makipagpalakpakan sa kanya. Nagpahayag si Dante ng maling pagkakaintindi sa kanyang sinabi at nagpatuloy sa pagdadabog tungkol sa nawalang pera. Nagsumbong si Mariette sa kaibigang si Arlene, na nagsabi na baka si JM ang prinsipe na hinihintay ni Mariette, ngunit nanatiling tapat si Mariette kay Dante. Nang makita si Dante na nagtatrabaho ng husto sa kanyang pangalawang trabaho bilang tour guide, nakonsensya si Mariette at gustong tumulong. Nang magsampa ng kaso ang bangko, pinilit ni Dante na kontakin ni Mariette si JM. Sa pag-aalinlangan, tinawagan ni Mariette si JM at pumayag na makipagkita kinabukasan. Sinabi niya kay Dante na pupunta siya sa library ngunit nakipagkita kay JM sa isang hotel. Inayos ni JM na ipagpaliban ang kanilang utang ng 3 buwan na walang interes at binabaan ang kanilang rates kahit na masungit pa rin si Mariette sa umpisa. Naantig si Mariette sa kabaitan ni JM at pumayag sa kanyang alok. Matapos ang kanilang maselang pagkikita, kumanta at uminom si Mariette kasama si JM, ngunit nagbago ang kanyang mood nang bumalik sa realidad. Umuwi siya at ibinahagi ni Dante ang magandang balita tungkol sa utang, iniisip na ito'y dahil sa kanyang pagpunta sa bangko. Si Mariette, na may nararamdamang pag-aalinlangan, ay tila walang ganang makisaya at sinabing pagod siya nang subukan ni Dante na maging mas malapit sa kanya. Samantala, napansin ng asawa ni JM na si Girlie na amoy pabango ng babae si JM. Ang kanyang pagtanggi tungkol sa pabango ay ikinagalit ni Girlie, na tinawag siyang kung ano-ano. Kinausap ni JM si Mariette at inanyayahang magkita sa parehong hotel ngunit tumanggi si Mariette at sinabihang itigil na ang pagtawag.
Nagmatigas si JM at sinabing maghihintay siya sa kanya. Kinabukasan, balak sanang dumalo ni Mariette sa isang girls' night out ngunit nagbago ang isip at nagmamadaling pumunta sa hotel upang makipagkita kay JM. Nagpalipas sila ng gabi at nagkasundong magkita tuwing Martes ng hapon. Ngunit nag-ambala ang kanilang susunod na pagkikita nang magkasakit ang anak ni JM, kaya't hindi matawagan ni Mariette si JM dahil kasama ito ng asawa. Nalungkot si Mariette, lalo na sa kanyang kaarawan. Ang paghihintay niya sa tawag ni JM at ang sunod-sunod na pagkadismaya ay nagdulot ng pag-aalala kay Dante. Naging obsessed si Mariette kay JM at nang hindi siya pansinin nito sa bangko, nalugmok siya sa depresyon. Nag-alala si Dante at dinala siya sa doktor na nagreseta ng gamot. Sa kabila ng pag-aalaga ni Dante, inamin ni Mariette ang kanyang pagtataksil na ikinagalit ni Dante at pilit tinatanong kung sino ang lalaki. Tumanggi si Mariette na sabihin at pinalayas siya ni Dante. Walang mapuntahan, tinawagan ni Mariette si JM sa kalagitnaan ng gabi. Pinaghinalaan ni Girlie na ang tawag ay mula sa babae ni JM. Nagkita si JM at Mariette at nangakong bibilhan siya ng apartment. Tinupad niya ang pangako at natuwa si Arlene para kay Mariette, iniisip na natupad na ang kanyang fairy tale. Samantala, si Dante ay unti-unting bumagsak sa depresyon at problema. Isang umaga, ang mainit na almusal na inihanda ni Girlie para sa pamilya ay naantala nang tumawag ang kinababalisahang babae ni JM, na tila nagpapahiwatig ng mas malalim pang komplikasyon. Ngayon, gusto nang makita ni Mariette si JM araw-araw, na naging pabigat na ang kanilang relasyon para kay JM. Iniiwasan siya ni JM sa opisina ngunit naabutan din siya ni Mariette at niyayang manood ng teatro. Tumanggi si JM ngunit nangakong magkikita sila kinabukasan, ngunit hindi siya sumipot. Isang gabi, dumating si Dante sa bahay ni Mariette at sinaktan siya, sinasabing siya pa rin ang kanyang asawa. Labis na nabalisa, tinawagan ni Mariette si JM at sinabi ang tungkol sa pang-aabuso at ang kanyang pagbubuntis. Pumayag si JM na suportahan ang bata sa pinansyal na paraan ngunit nais ni Mariette ng higit pa. Ibinunyag ni JM ang sitwasyon sa lasing niyang asawang si Girlie, na nagsawa na sa kanya at tuluyang nagpaalam. Nag-hire si JM ng mga goons para bugbugin si Dante, na kalaunan ay inatake sa isang parke. Nagsimulang magtayo si JM ng travel agency para kay Mariette. Si Arlene, na ngayon ay nasa relasyon na kay Dante, ay ipinaalam sa kanya ang tungkol sa pagbubuntis ni Mariette at ang ama ay si JM. Labis itong ikinasama ng loob ni Dante, na pagtanto ang lalim ng bagong buhay ni Mariette. Nakaramdam ng pagsisisi si Arlene sa pagsasabi kay Dante tungkol sa pagbubuntis ni Mariette ngunit tiniyak niya na ayos lang siya, bagaman may tinatagong matinding galit. Isang araw, nagdala si Dante ng armas upang harapin si JM. Isang bodyguard ang magpapaputok sana ngunit pumagitna si Mariette, pinakalma si Dante at pinakiusapan siyang itigil ito at umalis. Lumipas ang mga taon at si JM ay naninirahan na kasama ang kanyang bagong pamilya ngunit nananatiling casual ang kanyang mga relasyon. Si Dante, na ngayon ay matagumpay ng propesor, ay inimbitahan sa isang party kung saan nakita niya sina Mariette at JM. Nag-usap si Mariette at Dante habang nanatiling walang pakialam si JM. Umalis si JM para sa isang importanteng tawag at inamin ni Dante kay Mariette na mahal pa rin niya ito. Iminungkahi ni Mariette na kumuha sila ng kwarto, na naging simula ng kanilang bagong casual na relasyon. Sa isang twist ng kapalaran, si JM, na dating palihim na nakikipagkita kay Mariette, ay ngayon ay mas madalas nakasama ang kanyang unang pamilya. Si Dante, ang dating asawa ni Mariette, ay naging bago niyang katagpo. Si Mariette, na ngayon ay tila naging isang malamig na babae, ay nilinaw na ito'y isang simpleng casual na relasyon lamang. Ngunit pag-uwi niya, lumuha siya, napagtanto na hindi ito ang masayang wakas na kanyang pinangarap.